Ayos mo to. Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Check po natin yung audio natin. Kung malinaw, paki-comment down below. Kung malabo, aayusin natin. Okay? Mga ka-airsoft, I just hope na nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. No? Review and box tayo. Kung mapapansin nyo, late na, no? Meron kasing special booking na nangyari. Okay, ka-airsoft natin from Nueva Vizcaya. Okay, si Sir Reynaldo Pagar of Villaverde, Nueva Vizcaya. Itong ka-airsoft natin na to is way back last year. Kumuha na rin sa rifle naman. Pero ngayon, babalik ulit siya rito. Babiyahe ulit siya ng Pamaynila pero dadaan siya rito. Currently, nasa biyahe na siya ngayon. Nasa San Jose, Nueva Ecija na siya. So, galing siya ng Nueva Vizcaya. Gabi na, no? Grabe. Malamang kasi makakarating dito to mga alas 12 na ng gabi. Kaya, mas nais kong inilive na yung unit kasi baka mamaya hindi ko na maila-live, no? So, pag gabi na siya dumating, malamang sa malamang, tulog na kayo. Kaya hindi ko na mailalive. Pero ngayon, live natin yung unit niya. Ang unit niya is the 2011 High Kappa. Okay. Kikita niyo. 2011 High Kappa. This is the upgraded version. Ito yung unit na naka-fixed outer barrel. Okay. Upgraded version ng T-Rex High Kappa. By the WE. So, what is good and special about this? Lahat ng maganda nandito. Okay? Pinakarga niya na rito. Kasa natin, ilock manually. Then, makikita nyo, naka-fix outer barrel. By the way, yung barrel nito is tapered. Bull barrel to kung tawagin. No? Mataba siya din paliit. Papunta sa haba-barrel paliit. No? Tapered tong unit na to. Napakaganda. Dahil nagtataglay, no? Siya ng fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, half rubber at saka half rubber, no? Bali ulit, fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad and half rubber. Kargang upgrade dito 5. Okay, so ibang-iba ng ang lakas nito, ibang-iba ng ang performance nito kumpara mo dun sa mga unit na hindi upgraded. Okay, makikita nyo, walang kakalog-kalog. Okay. Walang kakalog-kalog. Compare mo sa unit na hindi upgraded ito. Pakita ko sa inyo. Ito hindi to upgraded. Ayan. Ayan. Yan yung difference ng upgraded. Ayan na. Ayan, kumakalog, di ba? Pansinin nyo to. Napansin nyo, di ba? Ayan, hindi siya kumakalog. Kasi ito upgraded. Ito, hindi upgraded. Ayan, okay. Kumakalog, di ba? Ito, walang kalog. Kasi upgraded to. Ulit, ha? Upgraded. Ito, hindi to upgraded. Itong nasa kanan ko. Ito nasa kaliwa ko, upgraded unit. Ayan, no? Ito. Walang kakalog-kalog. Okay? So, ito yung unit niya. So, nag-request siya. Since bibili na rin lang siya, is yung upgraded na yung ginusto ng ating bossing. Okay? Ngayon, syempre, yung unit, nire-require natin at syempre, lagi natin sinasabi, ang unit is kailangang isprayan ng silicone oil para yung unit natin is talagang secured, magandang performance at hindi, kumbaga malayo sa pagkasira. Number 1, lagi natin ginagawa, press the valve, then spray tayo ng oil. Press the valve, then spray. Okay. After that, dito rin sa ilalim. Yun. Okay na. So, meron ng silicone oil yung magazine. Dadako po tayo sa unit.
Number one, ang ini-sprayan natin sa mga 2011 is the slide stopper para ma-reduce yung wear and tear ng unit. Then, spray tayo sa mismong nozzle. Yun. Okay? After that, release, then rest. Merong dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo na hindi nyo dapat hinahatak to. Okay? Pag i-rest ninyo yung unit ninyo, huwag nyo nang hatakin to ng ganun. Huwag. Kasi, magiging masisira yung slide stopper nyo. Ang pinaka-proper is hatakin nyo to, then ibaba nyo to. Ayun. Okay, ayun. Sundin nyo yung sinasabi ko na yan, mga Carshop, kasi para hindi kayo may masira na slide stopper. May kamahalan din na slide stopper pag naupod na naupod yan, no? Para yung unit nyo tumagal. Okay? So, okay. Then, ayun, merong comment, pa-shoutout. Sabi ng ka-airsoft natin, good evening, Sir Bigman. Have a great day, sabi niya. Ahead tomorrow. Okay, so, magazine, meron ng silicone oil, lalagyan na natin ng gas. Bigman, anong dahilan, bakit, nasa na yung, may 14 akong ginamit kanina. May binalik ka? Ayun, lagay mo dito. Bigman, anong dahilan? Bakit hindi pwedeng gamitan ng 14 kg? This is the 14. Ang isang high kappa. Bakit 12 lang ang kailangan ilagay? Kasi mga Carshop, ang 14 kg, ginawa ito para sa mga rifle. Since ginawa siya para sa mga rifle, nakadesign siya para sa mga rifle. Ang mga rifle kasi is mas malalakas kumpara mo sa pistol. Yung upgraded rifle, ha? Pero pag upgraded pistol and not upgraded rifle, mas malakas ang pistol. Okay? Pero ito, ginawa to para sa rifle. Pag ginamit mo to sa rifle, kakayanin ng rifle. Pero pag ito, ginamit mo sa pistol, tapos ang pistol is WE, hindi po niya kakayanin. At hindi dapat gumamit ng 14 kg sa mga WE. Okay? Kasi, ang daming mga Carshop ngayon na nasisiraan ng unit. Kasi dahil sa maling paggamit. Okay? Ngayon, upside down, then press down. 1, 2. Okay? After that, meron ng silicone oil. May gas na. Maglalagay na po tayo ng bala. Kung mapapansin nyo, pag ang unit na pistol is upgraded, ang nilalagay kong bala is 30 grams. Kasi, pag ang pistol ninyo is umaabot na lang nasa 400 FPS na, hindi na niya kakayanin yung .20. Hindi na kayo mag-e-enjoy kasi possible yun, magwawabol na yun. Siyempre, pag nagwawabol, kahit anong galing mo, kahit anong asintado mo, dahil may problema yung bala, hindi ka makakatama. Okay? May problema yung bala sa paraang dahil napakalakas ng unit mo. Okay? Katulad dito. Hindi ko maikokrono ngayon pero this unit is nasa 450 FPS. Ganong kalakas na unit na to kasi in-upgrade po natin, no? Kanina kasi naikrono ko siya. So tumungtong siya ng 450 FPS. Then bigla nasira yung krono natin. Pinasukan na naman ng bala yung needle, no? Kung saan nadidetect yung mismong ratsyada ng baril. Okay? So, ngayon, maglagay na tayo ng bala, mga Carshop, no? Sir Reynaldo Pagar of Villa Verde, Nueva Vizcaya. Bossing, ingat lang kayo sa biyahe. Wag magmadali. Wag magmadali at wag aantukin. Kasi gabi na eh. Si Sir Reynaldo kasi, mga Carshop, kaya ba't sinabi ko wag aantukin, is a 73-year-old. Hindi na siya bata. Tapos mag-isa lang siya nagdadrive. Kaya, ingat lang po, bossing, ha? Ingat lang po, mamaya makukuha mo na yung airsoft mo.
Ini-live ko na to mga ka-airsoft. Pasensya na kayo kung gabi na. Ini-live ko to kasi yung ating ka-airsoft nasa biyahe pa lang. So darating siya rito most probably alas 12 or alauna ng madaling araw, no? Kaya ni-live ko na ngayon, okay? Pagpasensyahan nyo na kung gabi na. Pasok natin sa unit. Pagkapasok, ready to fire. Okay? This is a 2011 High Kappa. Again, 2011 High Kappa T-Rex upgraded version. Hindi to stock version. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, at pinalagyan niya ng premium na half-up rubber. Okay? Firing na po tayo mga ka-airsoft para makita nyo na. Firing, single fire. Single fire nga lang pala to. But single fire pa ako. Firing. Uy, sorry. Wala pa palang bala, kita mo naman. Hatakin to pababa, then place your other thumb here. Grabe, no? Sorry, mali ko kayo mga airsoft, no? Firing po tayo mga airsoft. Firing. Iba talagang pumutok pag naka-fix outer barrel. Ang sarap ng unit. Tag! 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 Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Ayan, Sir Reynaldo Pagar, nakita mo naman yung unit mo, okay na po. Maayos na, na-demo and test fire na natin. Tapos, nasa na ba yung pina-repair nito? Para isabay na rin natin yung Glock niya. Asan na yung Glock nito? Merong Glock to. Yung Glock nito yung double bell. Nandito ba? Ayun! O Sir Reynaldo, i-check yung pina-repair mo na pina-shipping mo na Glock 17 ba yun na China, i-testing na rin natin. Ipakita ko na sa iyo, no? Ayun, okay. Ito yung unit niya. This is a double bell Glock 17 China. Bali ano to, mga airsoft, no? So itong unit na to is ano bang history nito? Basag ang outer barrel. Okay? Ngayon pinalitan natin ng napakagandang barrel. Ayan. With a twisted design. Ganda, di ba? Glock 17, napakaganda. Pinalitan natin ng barrel. So, test fire ko na rin, bossing. Kasi mamaya sigurado hindi na natin mailalive to, no? At least nakita mo na yung unit is na i-test natin. Press the valve, then spray. Mga ka-airsoft, no? Limit your expectations pagdating sa Glock. Kasi kahit ano talagang gawin natin, ang Glock can't stand sa mga unit na like 2011 and 1911, no? Sadyang mas mahina ang mga Glock kumpara mo dyan sa mga unit na yan. Kaya limit your expectations, no? Huwag niyong iisipin na lahat ng airsoft is pare-parehas. Actually, kabaliktaran yan, no? Lahat ng airsoft is magkakaiba. Nagkakapare-parehas lang sila sa ginagamit mo na bala, pero magkakaiba talaga ang lahat ng airsoft, okay? So, halimbawa, naka-Glock ka, huwag mong hilingin na na maging kasing lakas mo yung 2011. Never pong mangyayari yun, no? Okay, spray tayo sa ibabaw. Spray tayo rin tayo sa nozzle niya. Ay. Ayan. Ito yung sinasabi ko mga ka-airsoft, no? Ito yung isang dahilan kung bakit sinasabi kong huwag nyo nga hatakin to. Kasi natin, ilock natin manually. Ayan, no? Ayan, nakikita nyo, dumudulas. Ayan, no? Iaangat ko to, ha? Hindi siya dumudulas kasi nakadiin ako. Pag binitawan ko yan, ayun.
O, yun, o. Kita nyo, ginalong ko lang, di ba? Kasi, naupod na. Naupod na, so, ayan, medyo may kamahalan kasi kung, ayan, no? Pag tinaas ko, binitawan ko, di ba? Yan, isang dahilan yan kung bakit sinasabi ko sa inyo, huwag nyo haatakin to, ha? Pasok! Kasa! Ready to fire! Firing! Ayan. Tingnan nyo. Wala na siyang bala. Hindi siya nag-open slide. Bakit ganon? Bakit hindi siya nag-open slide? Kasi nga, upod na yung mismong slide niya. Okay, ayan ha. Itutulak ko pa panik. Ayan, tingnan nga. O, nag-open slide. Pag binitawan ko, binaba natin to. Tingnan nyo. O, hindi siya mag-open slide kasi nga, sira na yung mismong slide stopper niya or the slide. Tingin ko slide mismo eh. No? Slide mismo. Pero, kaya kong gawin to eh. Kaya ko tong gawin. Pakita ko lang sa inyo. Look, pa-assemble yung Fujim ako. Kaya ko tong gawin para hindi sumakit ang ulo ng ating ka-airsoft. Gawin lang natin sandali. Papakita ko sa inyo na masosolusyonan natin. Bali, ito yung unit ng ating ka-airsoft. Reynaldo Pagar of Nueva Vizcaya. So, yung unit niya, ano na? Ako na. Yung unit niya, 2011. Ngayon magpalaro ako. No, papalaro ako. Sandali. Nasaan na yung ano rito? Yung mga sticker and patches kanina. Nilagay yata siguro rito ng mama mo. Magkakasama yun. Tanong mo, nasan na yung sticker at saka patches din sa ibabaw kanina ng ating patch. Magpapalaro ako ngayon. Gusto kong mamigay eh. Yan. Dali Gawin ko lang tong unit ni Sir Ay, kanina, di ba? Kanina ayaw mag-open slide. Tingnan natin, no? Okay. Ay, dumudulas pa rin. Tingnan natin kung mag-open slide. Ayaw pa rin, ha? Ay, short stroke na pala kasi. Oo, short stroke na siya. Okay. So, short stroke na siya. Okay, no? Hindi na siya umaabot, no? Okay, so, okay lang. So, ito yung unit mo, Sir Reynaldo Pagar of Villaverde, Nueva Vizcaya. Ito yung pinarepair mo at ito yung bagong bili mong unit na high kappa. Okay. Magpapalaro ako. Okay. Kanina, nag-fire tayo, no? So, hulaan ninyo, ilan, dahil nga diba naka-upgrade to, hulaan ninyo, ilan pang ang natitira na putok para dito, ha? Hulaan ninyo, nasa na yung mga pa-premyo ko, kulang to eh. Baka may makahula bago tayo magpahinga sa araw na to. Okay, bibigyan ko ng Big Man sticker, Big Man tactical knife, at saka Big Man ball pen. Ayan. Tatlo yung ipapamigay ko. Okay?
Mamimigay ako 3 sa makakahula kung ilan yung eksaktong kaya pang iputok ng unit ng ating ka-airsoft. Okay? Diba nagpaputok ako kanina 20. Dudugtong natin 21, 22, 23, 24, 25, ganun. Sige, hula kayo ha. Ilagay ninyo yung hula nyo. Malay nyo, manalo kayo, di ba? May sticker na kayo, may ballpen pa kayo, meron pa kayong tactical knife. Ayan, okay? So, ito yung unit ng ating airsoft. So, ready for packing and ready for shipping. Pick up pala ng ating bossing. Oh, sige, hula na. Walang gustong humula. Walang uhula kung ilang pang natitirang putok para dito. Yan ha. Kung merong uhula, humula na po kayo. Sayang po yung pagkakataon, no? Para magkamit kayo ng napakagandang, ayan, Bigman tactical ballpen or na rifle, then tactical knife at saka syempre Bigman sticker. Okay? Yan. Sige. Hula. Nagpaputok tayo kanina 20. Diba? O, tignan natin kung ilan pa ha. 21. Okay. Kita nyo. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. 2 seconds lang na gas ang nilagay ko rito. Naka 30 rounds na siya. Okay, naka 30 rounds siya. Sa tingin ninyo, ilan pa yung natitira? Hashtag Bigman 65 rounds 2 seconds. Sabi ni Alan Villaris, 65 rounds 2 seconds. O baka may iba pang uhula. Kalabanin ninyo. Kontrahin ninyo yung hula ni Alan Villaris. Okay? So, 30 na. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 35 lang. Alan Villaris, napakalayo ng hula mo. Medyo malakas, no? Kumpara mo sa iba nating mga tinetest file, no? Malakas siya sa gas, so siguro meron akong kailangang i-adjust, no? Para matipid siya sa gas, no? Okay, yun lang muna mga ka-airsoft. Maraming salamat po sa sumali sa aking sumali sa aking live ngayon. Itong unit na to, pipick upin ng ating ka-airsoft, kaya lang ni-live ko na kahit ng ganitong oras kasi darating siya dito sa shop mga 12 or 1 o'clock ng madaling araw, no? Syempre ayaw ko namang istorbohin pa kayo that time, kaya ni-live na po natin. Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman.